Tara nang tuklasin ang mundo ng paglalaro, paglikha at pag-perform ng mga kids sa My Chubby World. Kapartner ang Chubby Chewy Candy. Good morning! Uy guys! Ano ba bang ginagawa niyo dyan? Chubby checklist time na oh! Hello! Kamusta kayo? Hello! Andito ulit kami! Pasensya na kayo May importanteng tanong kasi si Sai tungkol sa... Animals! Di lang animals, Kuya Renz. Actually, ang tanong ni Zai ay tungkol sa pets, mga alagang hayop. Wow, Zai! Talaga? Gusto mo mag-alaga ng hayop? Malaking responsibility yan, ha? Alam ko yan, Kuya Renz. Kaya, para mag-decide, kailangan kong tulungan ninyong tatlo at tulong nila. Wow! Tamang-tama yan, Sai! Yan ang pag-uusapan natin this week! Tinanong ng aming Chubby Research Team ang 100 kids upang malaman kung anong top 7 na gusto nilang alagaan na hayop. Check! At makikita natin sa ating Chubby Checklist kung pare-pareho ba tayo ng likes pagdating sa mga pets. Ito ang top 7 favorite pets ng mga Pinoy kids. At bida dito ang mga likes natin. Dito lang sa nag-iisang countdown sa... My Chubby Wow! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My Chubby World! Alam mo, Sai, masaya mag-alaga ng pet. Pero matrabaho din to. Alam ko yan, Ate Daniela. Paano ba naisipang mag-alaga ng pet? Kasi gusto ko ng kalaro. Check yan, Sai. Kasi matututo ka rin maging responsible. Kasi kailangan mo magbigay ng oras sa kanila para laruin sila tsaka alagaan. Saka kung papayag sila mami at daddy na may pet sa bahay. Tama yan, Sai. Mali mo may allergy sila sa balahibo nito. Kaya natatakot sila dun sa pet. Ha? Ate Daniela? May pet ba na nakakatakot? Depende yan, Sai. Nakakatakot ba ang cute na cute na hamsters? Wow! Daga! Ate Daniela, cute naman sila. Check na check para sa inyo ang hamsters at guinea pigs. Kaya silang nasa number 7 ating Chubby Checklist. Ang cute nila, di ba? Mga hamsters daw at guinea pigs ang isa sa mga pinakamadali nating maalagaan ng mga pets. Ang guinea pig ay napakasimple lang ng mga needs nito. Kailangan lang pakainin mo siya ng kanyang tamang mga pagkain. Ang mga guinea pigs na katulad nito ay mga herbivores o mga halaman lang ang kinakain niya. Kailangan nila ng medyo malawak na space para makatakbo. Rodents ang tawag sa mga hayop tulad ng mga daga, hamsters, gerbiles, guinea pigs at pati ang mga porcupine. Pero huwag kayong malilito. Sabi ni Tito Noel, di dapat tawagin na daga ang mga guinea pigs kahit na magpinsan ang lahi nila. Yup! Tama ang narinig nyo. Di sila magkatulad ng magkatulad, pero kahanay sila ng mga rodents at lalong hindi pigs ang guinea pigs. Eh, bakit po nila sinasabi na ang guinea pigs daw po ay isa po yan sa pinakamatalino? Dahil di ba yan po yung gagawa kayo ng maze, masasolve po niya. Kasi ang mga guinea pig na katulad nito, sila rin ay parang mga borrowers. So parang nasusunod nila kung saan yung tamang daan. Kadalasan ginagamit nila yung sense nila ng smell. Ang isa pang dapat tandaan ng mga batang katulad mo, sa tuwing makikipaglaro ka sa mga alaga mong guinea pig, pagkatapos makipaglaro, kailangan magugas ka ng kamay. Kasi minsan, kahit na malinis, sobrang linis nila sa katawan nila, nagdadala rin sila ng mga ilang mga sakit. So para lang maging safe tayo, para hindi tayo dapuan din ng sakit, pagkatapos makipaglaro sa kanila, hugas tayo ng kamay natin. Kailangan ko na rin po magugas ng kamay kasi kakain na po ako ng chubby eh. Ganun ba? Opo. Tingin. Sige po. Zai, nakita mo ba si Daniela? Umalis siya eh. Natakot sa hamsters. So, yan na ba ang pet mo? Hindi pa. Iniisip ko kung takot si Ate Daniela sa hamsters. Baka kailangan iba ang pet ko. Check yan, Zai! Ba't di mo i-try ang pet animal sa number 6 ng ating countdown? Ano yun, Ate Jana?
Ito ang turtle. Ang turtle ay tahimik at syempre hindi siya magulo. Ayos yan, ate. Pwede ka siyang itrim. Ha? Anong ititrain mo sa turtle? Paging ninja. Hi! Ya! Nye! Alam niyo ba na ang land turtle na to or tortoise ay 50 years old na? Ang tanda niya na, di ba? Pero alam niyo rin ba na meron ding katulad niya na tumatanda hanggang 100 years old? Ang galing, di ba? Ano po ba ang difference ng tortoise at isang turtle? Okay, ang mga tortoise ay turtle din. Designed sila para mabuhay sa lupa. Kung makikita mo yung paa nila, parang sa elepante, hindi sila pwede pumunta sa tubig. Samantalang itong hawak ko naman sa kanan ko, ang tawag dito ay isang Malayan box turtle, isa siyang terrapin. So mga terrapin, mga semi-aquatic. Pwede silang tumira sa tubig, pwede rin silang tumira sa lupa. Merong mga webs, parang sa duck, para sa mga bibe, no? O, yun, ginagamit kasi nila yan para mabilis silang makalangoy. Di mahirap alagaan ang mga pagong gaya ng ibang mga hayop. Kaya lang, marami sa atin ang hindi nakakaalam ng tamang pag-aalaga sa mga ito. Marami tuloy sa kanilang napapabayaan. Tama-tama lang po ba yung pet na yan para sa katulad ko pong kid? Pwede naman tong alagaan ng isang bata. Ang nire-require lang namin kapag may nag-i-inquire sa amin, kunwari, kung mag-aalaga nito, ay kailangan may supervision talaga ng magulang. Medyo komplikado kasi ang pag-aalaga. Marerekomend akong mga unang alagaan ng mga bata na pagong, itong Malayan box turtle, na hawak ko sa kaliwa, at yung madalas natin nakikita sa mga pet shop, no, itong red-eared slider na tinatawag nila. Red-eared slider siya kasi kung titingnan mo yung bandang tenga niya, meron siyang kulay pula na marking. Nakakalungkot din isipin na ang mga turtles ay endangered species na. Ibig sabihin nito, kapag hindi pa natin sila inilagaan, mawawala na sila sa mundo. Ang mga pagong ay may special place sa nature. Ang mga pagong na katulad nitong Malayan box turtle na hawak ko, minsan nagiging scavengers din sila. Or pag mayroong mga patay na mga animals o may mga prutas na nalaglag from the trees, sila yung mga unang nanginginain bago mag-set in yung mga totoong mga scavengers. So yun yung role nila sa nature. Marami na akong natutunan about sa mga turtles, sa mga tortoise, yung mga ganon. Tapos natutunan ko rin na dapat alagaan natin sila kasi kasama sila sa ating likas na yaman. Animals din sila, bigay sila sa atin ng Diyos, kaya dapat para silang mga tao na tinuturing. Kaya kung pipiliin natin na mag-alaga ng mga turtles sa ating mga bahay, dapat alam natin kung paano natin masisiguro na lumalaki silang healthy at happy.